Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 64, ang ikalawang pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos, si Jesus at ang lahat ng kasama ng mga banal na anghel, at ang lahat ng tinubos na mga banal, ay umalis sa lungsod. Pinalibutan ng mga anghel ang kanilang komandante at sinamahan siya sa kanyang daan, at sumunod ang tren ng mga tinubos na banal. Pagkatapos, sa kakilakilabot, nakakatakot na kamahalan, tinawag ni Jesus ang masasamang patay, at sila ay dumating na may parehong mahihina, may sakit na katawan na napunta sa libingan. Ano ang isang panuurin? Anong eksena? Sa unang pagkabuhay na muli ang lahat ay lumabas sa walang kamatayang pamumulaklak, ngunit sa pangalawa ang mga marka ng sumpa ay makikita sa lahat. Ang mga hari at maharlika sa lupa, ang hamak at mababa, ang may aral at walang pinag-aralan, ay sama-samang lumalabas. Lahat ay tumingin sa anak ng tao, at yaong mismong mga tao na humahamak at nanunuya sa kanya, na naglagay ng koro ng tinik sa kanyang sagradong noo at hamampas sa kanya ng tambo, namamasdan siya sa buong kanyang maharlikang kamahalan. Yaong mga dumura sa kanya sa oras ng kanyang pagsubok ay tumalikod na ngayon sa kanyang matalim na titig at mula sa kaluwalhatian ng kanyang mukha. Ang mga nagtutusok ng mga pako sa kanyang mga kamay at paa ngayon ay tumitingin sa mga marka ng kanyang pagpapako sa krus. Ang mga tumutusok ng sibat sa kanyang tagiliran ay nakikita ang mga bakas ng kanilang kalupitan sa kanyang katawan. At alam nila na siya mismo ang kanilang ipinako sa krus at tinutuya sa kanyang nagtatapos na paghihirap. At pagkatapos ay bumangon ang isang mahabang panandyas ng paghihirap, habang sila ay tumatakas upang magtago mula sa harapan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lahat ay nagsisikap na magtago sa mga bato, upang protektahan ang kanilang sarili mula sa kakilakilabot na kaluwalhatian niya na minsan nilang hinamak. At, nalulula at nasaktan sa kanyang kadakilaan at labis na kaluwalhatian, sila ay nagkakaisa na nagtaas ng kanilang mga tinig, at may kakilakilabot na katanji tanging bumulalas, mapalad siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos si Jesus at ang mga banal na anghel, na sinamahan ng lahat ng mga banal, ay muling pumunta sa lungsod, at ang mapait na panaghoy at panaghoy ng mga mapapahamak na masasama ay pumuno sa hangin. Pagkatapos ay nakita ko na muling sinimula ni Satanas ang kanyang gawain. Lumibot siya sa kanyang mga nasasakupan at ginawang malakas ang mahihina, at sinabi sa kanila na siya at ang kanyang mga anghel ay makapangyarihan. Itinuro niya ang hindi mabilang na milyon-milyong nakataas. May mga makapangyarihang mandirigma at mga hari na mahusay sa pakikipaglaban at nasakop ang mga kaharian. At may mga makapangyarihang higanti at magigiting na lalaki na hindi kailanman natalo sa isang labanan. Naroon ang mapagmataas, ambisyosong Napoleon, na ang paglapit ay naging sanhi ng panginginig ng mga kaharian. May nakatayong mga lalaking may matayog na pangangatawan at marangal na tindig, na nahulog sa labanan habang nauuhaw na manakop. Sa kanilang paglabas mula sa kanilang mga libingan, ipinagpatuloy nila ang agos ng kanilang pag-iisip kung saan ito tumigil sa kamatayan. Taglay nila ang parehong pagnanais na manakop na naghari noong sila ay bumagsak. Si Satanas ay sumangguni sa kanyang mga anghel, at pagkatapos ay sa mga hari at mananakop at makapangyarihang mga tao. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang malawak na hukbo, at sinabi sa kanila na ang pangkat sa lungsod ay maliit at mahina, at maaari silang umahan at sakupin ito, at palayasin ang mga naninirahan doon, at ariin ang mga kayamanan at kaluwalhatian nito sa kanilang sarili. Si Satanas ay nagtagumpay sa panlilinlang sa kanila, at lahat ay agad na nagsimulang ihanda ang kanilang sarili para sa labanan. Maraming mahuhusay na lalaki sa malawak na hukbong iyon, at gumagawa sila ng lahat ng uri ng kagamitan sa digmaan. Pagkatapos ay si Satanas ang nangunguna sa kanila, ang karamihan ay nagpapatuloy. Ang mga hari at mga mandirigma ay sumusunod kay Satanas, at ang karamihan ay sumusunod sa mga pangkat. Ang bawat kumpanya ay may kani-kanyang pinuno, at ang kaayusan ay sinusunod habang sila ay nagmamarcha sa sirang ibabaw ng lupa patungo sa banal na lungsod. Isinara ni Jesus ang mga pintuan ng lungsod, at pinalibutan ito ng malawak na hukbo, at inilagay ang kanilang mga sarili sa hanay ng labanan, umaasa sa isang matinding labanan. Dito nagtatapos ang Kabanata 64. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.